Para sa video na ito po, tuturuan ko po kayo kung paano po mag-assemble ng filing cabinet na vertical po, na 4 drawers po ito. So yan na po, simulan na po natin na buksan yung ating filing cabinet na nakabox pa. Ang cabinet na ito ay galing ka po ito ibang bansa, import po ito. Ginagawa namin, ina-assemble namin dito pagka may order na po. So kaya yung nakikita nyo, sinisimulan na natin ilipat yung ating mga kinuha na mga parts dyan. Yun, ng isa, lagay naman dyan sa kabila. Ganyan lang po siya, kadali. Yan, lipat lang po doon sa misa yan para ma-organize po natin yung mga parts. Yan, slider. Yan, ganyan po talaga pagka imports, nakabalot po talaga yun ng mga styro sheet pa para di po talaga magkaroon ng mga gasgas or mga dent. So talagang ganyan po, secure po talaga, pero di po maiwasan na meron talaga mga dent. So yan na po, tapos na po natin. So tabi muna natin yan. So yan, nakikita nyo po yung isa, yan yung back panel, at saka yung hawak ko naman, yan po yung right side wall or left side wall po panel. So screw lang po natin yan gamit po ng ating gun, at saka meron tayong tatlong screw dyan po. So isa sa baba, isa sa taas, at isa sa gitna. Ganun lang po siya kadali idikit mga ka-works. Ganun lang po siya kadali. Tapos kabila naman, yan po yung left side wall. So dikit lang po natin sa back wall po, and then screw na lang po natin yan. So wala po kayong gamit tulad niyang hawak ko gun, pwede na po yung magmano-mano gamit po ng screwdriver. So ganyan. So mayroon tayong gun kaya madali. So yan ang kagandahan pag mayroon ka pong mga gamit. So yan, susunod natin gagawin ay install natin yung lower frame. Yan, meron dyan yan, papasok mo lang yan sa mga butas. Pagkatapos po ay angat natin o ipantay natin sa magkabilang side wall para po malibel yan yung ating footings po. Bali 4 po na footings yan. So sa magkabilang corner po yan, black lang po yan, plastic na footings. Yan po ay depensa in case na halimbawa is yung office nyo ay medyo maano, sabihin natin may mga tubig, so magsisilbi po yan para di po maabot sa flooring yung ating metal po, kasi kapag gano'n is for sure po kakalawangin. So ganyan, importante po ang footings. So minsan yung mga flooring natin nagmo-moist, so yan po ang halaga sa flooring na yan, sa footings. So bali ang posisyon is nakabaliktad kasi nga dyan sa lower frame. So yan na po, patayuin na po natin yung ating filing cabinet body. Susunod na po natin gawin mga ka-works, yan na po yung top, yan na po yung top plate niya. Sa mga bago ngayong filing cabinet mga ka-works, yan po ay screw na lang po ang naghahawak niyan. Bali dito po ay meron diyang 4 na screw sa bago ngayon, no? So marami kasing mga bago na ngayon, yung mga design nila is ganyan na po, screw na lang. Meron, depende po kasi yan sa supplier pero meron pa naman yung parang clip lang siya na pagka nilagay mo, so kusang maglalak siya. Ito talaga is screw, so pareha naman silang maganda, screw at saka yung parang yung clip lang. So yun na po, tapos na po natin install yun or lagay yung top ng ating filing cabinet. Susunod na po natin gawin is yan, drawer slide na po. So inisa-isa na natin kinuha yung inner slide sa drawer slide. Yan yung may maliit. Ang pagtanggal yan is madali lang po. Yan, pagka hinila mo yan, meron lang nakausli dyan na
plastic, yun lang po yung hilahin nyo. Ganyan po. So yan, harap muna natin konti para kita nyo kung ano yung paano sa loob. So ganyan lang po siya, ganyan lang po kadali mag-install or maglagay po ng drawer slide sa vertical na cabinet. Lahat po ng mga vertical cabinet ganyan po, hindi naman lahat pero kadalasan, lalo na sa mga bago. So depende po yun sa mga supplier or depende yun sa mga factory po ng mga metal or filing cabinet. Hindi kasi sila, wala kasi sila ay kumbaga standard, no? Kahit mga slider niyan magkaiba-iba po lahat, hindi po talaga magkatulad. Sinadya siguro yan para hindi po pwedeng magamit sa iba, yun ang kagandahan din. Pero yun nga, walang standard kumbaga nga, so hindi mo pwedeng ilagay sa iba yan. So dyan lang po talaga yan. So yan na po, lock na po natin. Hindi muna, yan muna pala. Yan yung inner lock, yan yung nagdadala, siya yung nagano po na centralize. Kapag hindi mo yan nalagay or nakalimutan mong ilagay yan, yung inner lock ay 100% hindi po yan magsi-central lock. Yung central locking po na sinasabi ko, yun yung po yung halimbawa apat man yan, halimbawa inopen mo yung una, so automatically yung tatlo po sa baba di yun ma-open. So ganun ka-importante po ang central locking. Unique po yun, kumbaga unique. So kapag ganyan central locking, yun ang maganda kasi ano yan parang safety features niya po yan, kumbaga safety features niya na hindi ka malalaglagan ng mga drawer. So yun po ang mahalaga sa central locking. So yan na po, tapos na po natin buuin yung body. So sunod naman po na video na ito ay sa drawer na po. So gaya po ng nakikita nyo, yung hawak ko yan po ay drawer box, at saka yung sa ilalim yan ang piece drawer or front of drawer or drawer. So ganyan lang po yan. Lagyan nyo lang po ng slider sa magkabila po ng side ng drawer box. Pagkatapos po inyong ilagay sa magkabilang side, patayuin nyo lang po yung drawer box yan. Kaya na nakikita nyo, meron po yung lock dyan sa gilid yan, apat yan, sa kabila dalawa yan. So pagka napasok nyo na, tupi nyo lang po, yun po yung lock nya yan. Tapos yan po, yan yung front close or yan yung harap na pangsara. Okay, ganun lang po kadali siya. Hindi po siya mahirap i-assemble. Ito ang maganda dito. Hindi, meron din kasing iba na ay screw mo pa ito siya hindi na. Ayan, ito siya, tupiin mo lang. Tapos sunod naman yung backplate naman ng drawer. So ganyan lang, meron lang siya dyan magkiklip na parang apat na ngipin kumbaga. Pagkatapos mo madikit yan, palo mo lang magkabilang side. Make sure lang na talagang nakapasok siya, kasi kapag hindi, patay tayo. So yan na po yung itsura niyang drawer. So yan yung po unang drawer natin. So susunod ang pangalawa natin drawer, yan yung piece drawer. Yan yung harap talaga ng drawer na makikita hindi sa filing cabinet. Tapos yan yung drawer box. Lagyan mo na lang ng slider magkabilang side. Ganyan. Pagkatapos mong malagay sa, patayin mo lang yung drawer box. Ganyan, magkabilang side din. Tapos lock mo lang magkabilang side. Ganyan, tupi lang. Yan lang, yan yung lock niya talaga. Wala na pong iba. Tapos yung front close. Yan, para di po kita yung mukha ng or yung likod ng drawer, ng piece drawer. Sunod is yung backplate na. Yan, nan yung backplate of drawer. So yan lang, palo mo lang. So tingnan nyo, maganda po talaga pagka import. Yan, makinis po talaga. So yan, bali yan, piece drawer.
top drawer. So pangatlong drawer na to. Yan pa, tumalagpis pa. So kuha ka ng slider, ganyan, hila mo lang patas, tapos sa kabilang side naman pasok mo yung slider, hila rin patas, ganyan. Medyo iba kasi medyo matigas so ganyan lang. Patayuin mo yung drawer, pasok mo dyan sa piece of drawer, ganyan. So ganyan lang po kadali siya i-install po. Pagkatapos nyan, lock mo yan gilid ngayon nakikita nyo. So yan naman yung pang sara ng harap. So ganyan lang po kadali. So diba madali lang po talaga magasimbol ng cabinet. Tapos yung back drawer naman po ang sunod nating gagawin. So yan po, dalawa kasi yan yan, hiwalay mo lang. Kung napansin nyo parang may clip, paluin niya lang yan, tapik-tapik lang yan, hindi pumasok yung isa so kita nyo, tinutulak ko kasi hindi siya nakapasok. Hindi yung isang dapat yung ingatan. Tapos na yan na po yung drawer natin. So pangatlo, okay. Ito na po ang pang-apat at panghuling drawer natin mga ka-works. Simulan po talaga ang procedure. Lagay kayo ng drawer, kabila din lagay din kayo. Pagkatapos yung lagay ng drawer, so patayuin nyo yung drawer box, ganyan. Tapos kabila din, yan lang, ibin nyo lang yung parang naka-ausli dyan na imitan. Tapos yan diba, madali lang po talaga, madali lang kadali ang magawa. Pero pagka hindi ka pa talaga sanay, hindi ka first timer pa, sundan mo lang tong video, so may matutunan ka talaga kahit di ka na magawa ng assembler. Yan diba? So dali lang po. Okay, tapos na siya. Next, ito na tayo. Ito na yung sinasabi ko. Ito na yung time na papasok na natin yung mga drawer natin sa body ng filing cabinet. So isa, ngayon lang po ang ano nyo lang po talaga dito, pagka ganito po is yung ball bearing po o yung bulitas nya, na pag pinapasok nyo yan yung drawer natin, make sure po or see to it na yung bulitas po, yung ball bearing is na nasa unahan po talaga ng slider, para po hindi kayo mahirapan at saka suwabe. Tsaka kapag hindi po, pag wala po sa harap yung bearing o yung ball bearing, naku po, hindi po yan smooth at saka tawag ito, mali po talaga yan, pangit, tsaka hindi po siya smooth. So ganyan. So yan na, tapos na yung apat. Ang kasunod naman ginawa is yan na po yung divider nya. Divider po yan. Yan po yung mga pangsangga kapag nagpa-file ka ng mga files mo ng mga folder. So kung maliit pa siya, parang paano yan papalit ng parami. So yan yung parang division nya na harang nya, kung magsisilbing harang. So yan okay, ito na po ang finished product natin na inassemble. Yan, kita nyo, napaka-kinis po talaga. Yan, yung nakasira siya, powder coated yan, at napaka-smooth po ang imported, hindi makaspangat, fully extend po yan, slider na yan, yan po. Kita nyo naman gaano kaganda yung ating drawer po. Yan po yan yung likod at gilid niya po mga ka-works. Sobrang lupit. Yan po, sana po may natutunan kayo kung paano mag-assemble po. So panoorin nyo lang po ng 3 beses o 2 beses, matututunan po kayo. Salamat po.